Paunawa, ang lahat ng nakapaloob sa kwentong ito, ay pawangkathang isip lamang, at hindi tunay na nangyari. Salamat po. Walang patid ng pag-iyak ni Isabela habang nakasakay siya sa taxi pauwi sa bahay nila sa Quezon City. Mula nang iwan niya si George sa hotel sa Isabela ay hindi na siya tinantanan ng pagluha. Galit siya sa sarili dahil sa kanyang ginawa. Pero iyon ang nararapat niyang gawin. Alam niyang magkikita pa sila ng binata. Gayunman, sa pagkakataong iyon, ay tiyak na galit na ito sa kanya. Iyon naman talaga ang dapat niya mangyari, di ba? Pinahid niya ang luha niya. Iyon lang ang paraan para matapos na ang kung anumang namamagitan sa kanila. It was something beautiful, but crazy. Walang magandang idudulot iyon para sa binata. Huminga siya ng malalim para pawiin ang nararamdaman niya. Malapit na siya sa bahay nila. Her escapade was over. Kailangan niyang harapin ang totoong buhay niya, ang buhay na kasama ang kanyang ina. Number 84 po, Manong. Aniya sa driver nang pumasok ang taxi sa subdivision. Hindi pa man siya nakakarating sa tapat ng bahay nila ay nadanaw niya ang mga reporter na nakatambay roon. Sandali lang po. Pakitigil na lang po muna rito. Agad na inihinto ng driver sa sakyan. Hindi agad siya bumaba ng taxi. Kinuha niya sa bag ang cellphone niya para tawagan ang ate Bibiana. Ganun na lamang pagkadismaya niya nang makita naka-off iyon. Malamang na naubusan iyon ng baterya. Sumilip siya sa bintana ng sasakyan. Bababa ka na ba, miss? Tanong ng driver. Lumingon siya rito. Kapag bumaba siya mula roon, ay tiyak na sasalubungin siya ng mga reporter. Marahil ay may ginawa na namang kalokohan ang mami niya, kaya naroon ang mga ito. Hindi malayong hingan siya ng pahayag ng mga ito tungkol sa isyo, and she hated it. Hoy miss, pukaw sa kanya ng driver. Wala siya nagawa kundi kumuha ng pera sa bag niya at bayaran iyon. Bahala na. Ang mahalaga ay makauwi siya dahil pagod na siya. Huminga siya ng malalim nang makababa siya ng taxi. Dahan-dahan siya naglakad palapit sa bahay nila. Bitbit ang kanyang baga. Katulad ng inaasahan niya, ay nagunahan ng mga reporter na makalapit sa kanya, kasabay ng pagkislap ng mga ilaw sa kanyang direksyon. Isabel, pwede ka ba makausap? Ano ang totoong nangyari sa mami mo? Bakit nagtangkas siya magpakamatay? Tanong ng isang reporter. Gulat na bumaling siya rito. Hindi pa man siya nakakahuma sa sinabi nito ay sinundan na iyon ng isa pang nakakahindik na balita. Isabel, may nakarating na report sa amin na lasing daw mami mo na maglaslas siya. Totoo ba? Wala sa loob na itinakip niya ka ng braso sa kanyang mukha dahil sa pagkasilaw ng ilaw sa kamera. I'm sorry. Wala pa akong ideya tungkol sa nangyari. Galing akong bakasyon eh. Sagot niya. Pagkatapos ay sinubukan lampasan ng mga ito. Kailangan niya makapasok sa bahay nila para makumpirma ang sinasabi ng reporter. Isang araw lang siyang nawala ay napakarami na nang nangyari sa mami niya. Isabel, sandali lang. Pwede bang pakisagot kung totoong madalas kayo nag-away ni Nanette? Pahabol na tanong ng isang reporter habang binubuksan niya ang gate. I really can't answer that right now.
Tugon niya nang makapasok sa loob. Akmang isasara niya ang gate nang tangkang pumalit ang mga ito na sundan siya. Please, not now. Nagpigil ng inis na sabi niya sa mga ito. Marahil na konsensya ang mga reporter dahil hinayaan na siya ng mga itong makapasok sa bahay nila. Mama, Ate Bibian, sigaw niya nang mabuksan ang malaking wooden door. Natigilan siya sa pagpasok nang bumungad sa kanya ang taong hindi niya inaasahang makikita roon. Dad, hindi niya sigurado kung natatandaan siya nito. Pero siya ay hinding-hinding mapagkakamali ang mukha nito dahil madalas niya itong subaybayan sa mga business section ng dyaryo. My God, Isabella, where have you been? Kagabi pa kita tinatawagan. Tumayo ito mula sa pagkakaupo sa sopa, saka lumapit sa kanya. Akmang hawakan siya nito, pero umiwas siya. Hindi niya alam kung paano ito sasalubungin. She was more than surprised. Empty battery, naisagot niya, bagamat naguguluhan ang isip niya. Her father looked dignified in his suit, though he seemed tired. Hindi niya naiwasang pagmasdan nito. Maluwag ang pagkakasabit ng asul na necktie sa leeg nito at hindi maayos sa pagkakatupi ng mga manggas ng polo na nasisiguro niyang may pares na coat. Hindi lang mahagilap ng mga mata niya kung saan nito nilagay ang coat. But nevertheless, he was still handsome. Hindi na siya nagtataka kung bakit ganun na lang ang pagkahumaling dito ng mami niya. Gayunman, bukod sa pisikal na itsura, ay wala na siyang alam tungkol sa kanyang ama. Anong ginagawa niyo rito? Tanong niya. Sinikil niya ang tuwang umuusbong sa puso niya sa muli nilang pagkikita. Para sa kanya, ay hindi niya dapat maramdaman iyon. He was the last person she wanted to see. Bibian called me. Something happened to your mama. Sinubukan niyang... Well, siguro naman alam mo na anong nangyari. Sigurado akong sinabi na sa iyo ng mga reporter sa labas. Sagot nito. Wala na akong choice. Kailangan ng mami mo ang tulong. Noon lang siya naging aware sa presensya ni Ate Bibian na nasa likuran ng daddy niya. I know. Tanging nasabi niya. Lumapit siya kay Ate Bibiana. Naiilang kasi siya kaharap ang daddy niya. Bakit kailangan ngayon pa sila magkaharap nito kung kailan nagkalat ang mami niya? Nagtangkang magpakamatay ang mami mo. Lasing na lasing siya at nalaman niya na bigla akong umalis. Nagalit siya. Sinabi ko na pauwiin kita. Pero lalo lang siya nagalit. Hanggang kagabi, hindi siya lumabas ng kwarto niya. Nakita ko na lang na nalaslas na ang kanyang pulsuhan. Imporma sa kanya ni Ate Bibiana. Nasaan siya? Nangihinang tanong niya. Nasa ospital siya. Iniwan ko muna. Naroon naman si Celeste. Tumawag kasi ang daddy mo at sinabing narito siya. Tugon nito. Lumingon siya sa daddy niya. Saglit na nagtama ang paningin nila bago ito nag-iwas ng tingin. Bumaling uli siya kay Ate Bibiana. I'm sorry Ate Bibiana. Hindi ako dapat tama na. Putol nito, sasabihin pa niya. Alam mo kung bakit mo nagawa yun. Saka na natin pag-usapan yan. Mas kailangan tayo ng mami mo ngayon. Tinawagan ko na assistant ko para asagasuhin lahat. Sina rin ang bahala sa hospital bills. I know you're not feeling well, Isabella. Sabad ng dada niya. What do you know about me? Aniyang hindi ito tinapunan ng tingin. Hindi niya alam kung bakit bigla siya nakaramdam ng inis. Marahil ay bunga iyon ng pinagsamang pagod at gulat sa mga nangyayari. Idagdag pa ang biglang pagsulpot ng dada niya. Isabel, I'm only trying to help. Oh, tiningnan niya ito. Thank you ha. It's most appreciated. Isabel, saway sa kanya ni Ate Bibian. Hinawakan siya nito sa braso
Saka marahampin sila iyon. Bumuntong hininga siya. Bigla siya nakaramdam ng guilt sa inakto niya. Gayunman, pagsisisihan man niya iyon, ay wala na siyang magagawa. I will have my assistant to make the necessary arrangement. Nakayokong sabi nito. Nanggilid ng mga luha sa mga mata niya. Pakaramdam niya ay sasabog siya anumang oras na samot-saring emosyon na nararamdaman niya. Inakbayan siya ni Ate Bibian, saka iginaya paakyat sa kanyang silid. Sumunod na lang kayo sa ospital ni Bibian. Sabi ng daddy niya nang nasa kalagitnaan na sila ng pag-akyat sa hagdan. Agad na binagsak ni Isabel ang katawan sa kama nang makarating siya sa kanyang silid. Magpahinga ka muna. Gigisingin na lang kita kapag pupunta tayo sa ospital. Sabi ni Bibian bago siya iniwang mag-isa sa kwarto. Nang pumikit siya, ay saka tumulo ang mga luha na kanina pa niyang pinipigilan. Your mother is fine now. Pwede mo na siyang umuwi bukas. Napalingon si Isabela na kung sino mang tumabi sa kanya. It was her dad. Nakaupo siya sa hagdan malapit sa parking lot ng ospitala kung saan nakakonfine ang mami niya. Bumuntong hininga siya, saka nag-iwas ng tingin. Nahiling na lang niya na sana ay may masabi siya. Kung tutuusin, ay mahaba ang listahan niya ng sasabihin dito. Gayunman, ay hindi niya alam kung paano iyon sisimulan. Umakit ka na muna sa kwarto ng mami mo. Magpahinga ka. Sabi nito. Nagpahinga na ako sa bahay. Sagot niya. Saglit na tiningnan niya ito bago inihilig ang ulo sa pader. Anong sinabi sa'yo na Ate Bibian para puntahan mo si mami? Tanong niya rito. Sinabi niya nangyari at sinabi rin niya na umalis ka. Naglayas. Tugon nito. Napapalatak siya. All of a sudden, tanong niya. Alam ko Isabela, na malaki ang gap natin dalawa. That I have no time for you. I know that. But you have your reasons. Putol niya sa sasabihin nito. Sinabi sa akin ni Mami, alam ko nang tungkol sa pamilya mo. Isabela, I need to explain. Kami ng mami mo. Yes, we have some kind of affair. Hindi na ako magsisinungaling sa'yo. It was ano? Sige, tutulungan na kita. Sabi niya. Hindi mo sinasadya magkaroon ng relasyon sa mami ko? You are married to another woman? Nakilala mo si mami. You were attracted to her. And that was it. Namalayan mo na lang na may relasyon na kayo at nabuo na ako. She told you about me. Pero hindi mo siya kayang pakasalan dahil may asawa ka na. At ako ay anak sa labas. Ang tayo magagawa mo lang para sa akin ay susuntahan ako dahil hindi alam ng pamilya mo tungkol sa akin. You hid me from the public. I know that. Wala nakakaalam kung sino ang ama ko. Right? Halos hindi humihingang sabi niya. Umiling ito. Alam ng pamilya ko ang tungkol sa'yo. It was all my decision. I made arrangement na hindi ka na ilantad. People may know you as nanat daughter. Pero hindi bilang anak ko. I'm sorry Isabella. It was my decision. Ayoko masira ang reputasyon ng pamilya ko. How dare you? Angil niya. I know. Nagtagis ang mga bagay nito. Mali ako. It was a hard decision for me to make. Pero narito ako. I won't hid myself as your father. Iyon naman totoo, di ba? Marahas na bubunga siya ng hangin. Talaga lang ha, hindi halata. Isabel, makinig ka muna sa akin ha. Ano pang kailangan mo paliwanag ha? Tumayo siya. Akit siya sa hagdan, pero natigilan siya. Tumaas baba ang dibdib niya sa galit. Hindi niya akalain na magagawa iyon ng kanyang ama.
Naiintindihan niya ang katotohanan na hindi sila maaaring mabuo bilang isang pamilya. Pero ang marinig iyon mula sa mismo Rito ay nagdulot sa kanya ng labis-labis sa sakit. Hindi rin pala siya tanggap nito tulad ng kanyang ina. Her parents broke her heart. Hindi ko kayang ibigay ang gusto ng mami mo. Gusto niyang iwan ko pamilya ko para sa inyo. I can't do that. I love them. Sabi nito. Natigilan siya saka tumingin dito. Nakaupo pa rin ito. He rested his arms on his knees. His face were both closed. Nakatingin din ito sa kanya. Hindi mo minahal si mami, hindi ba? Tanong niya. Nanggilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Isabel, it's not like that. Mahirap ipaliwanag. Umiling si Isabela. Hindi mahirap. Hindi mo lang kayang sabihin sa akin na hindi mo minahal ang mami mo at hindi mo kayang panindigan ako. Ang tanging mahalaga sa iyo ang sarili mo. Tumakbo siya paakyat sa hagdan pero mabilis na nakasunod sa kanya. Pinigilan siya nito sa braso. Isabel, sandali. Pigil nito sa kanya. I love you. Maniwala ka, anak. I'm willing to entrust you with all I have. Handa ako maging ama para sa iyo. I just can't give you the family that your mothers want. I just can't. Kung gano'n, ano pang ginagawa mo rito? Tuluyan na siyang napaiyak. Ikaw, hindi ko kayang pabayaan ka na lang. Tugon nito. Hindi siya umimik. Hinayaan lang niya dumali ang mga luha sa mga mata niya. Hindi niya maintindihan ang kanyang nararamdaman. Pinihit siya ng dada niya paharap dito. Saka siya niyakap ng mahigpit. Isabel, patawarin mo ko. I'm so sorry. Sambit nito. Ibinuhos niya sa pagluha ang lahat ng sakit na nararamdaman niya. Iyon ang unang pagkakataon na niyakap siya ng kanyang ama. Maya-maya ay niyakap din niya ito. Hindi na niya kaya magalit pa rito. She wanted to unload. Aminin man niya o hindi, matagal na niyang gustong makita at makasama ang kanyang ama. Bagamat muli sila nagkita sa hindi kaaya-ayang sitwasyon, ay labis siya nagpapasalamat na dumating uli ito sa buhay niya. At least, ngayon ay alam na niyang mahal siya nito. Hindi alam ni Isabela kung gaano siya katagal na nanatili sa mga bisig nito. Basta hinayaan na lang siya ng daddy niya na umiyak. Maybe it was his way of making up for lost time. Katulad ng inaasahan ni Isabela, ay dinumog ng media ang ospital. Nang araw na ilabas nila roon ang mami niya. Mabuti na lamang at naroon ang dada niya para ayusin ang lahat. Palibhasa ay nasa advertising ito kaya madali nito na-handle ang sitwasyon. Hinayaan niya sa kasuhin sila nito ng mami niya. Mula sa hospital bills hanggang sa paghatid sa kanila pauwi ay nasa tabi niya ito. Tinupad nito ang pangako nitong pagtulong. Gayunman, hindi kailanman nag-usap ang mga magulang niya. They never even tried to say hi or hello. Sila lamang ni Ate Viviana ang kumakausap sa daddy niya. Hihintayin kong desisyon mo. I want you to come with me, sabi ng daddy niya. Minabuti nilang huwag nang pumasok sa kwarto ng mami niya. Total, kasama naman ito si Ate Viviana at mukhang ayaw nitong makausap ang kanyang ama. Bago sila umalis ng ospital, ay kinausap siya nito. He wanted her to stay with him and be part of his family. Nais daw nitong makabawi sa lahat ng pagkukulang nito sa kanya. Hindi ko kayang iwan si mami, sagot niya. Bumuntong hininga ito. Anak, ginagawa ko lang ito dahil mahal kita. I don't know if your mother still wants a good life. She needs to heal herself this time. Ayoko madamay ka pa. You deserve a better life. Gusto ko siyang tulungan, sabi niya. Naiintindihan ko. But I'm still hoping you had come with me. I'm leaving for New York in a month time.
Kung nagbagong isip mo, tawagan mo agad ako ha. Hindi na siya tumugon. Gusto niya makasama ang daddy niya, pero hindi niya maaring iwan ang mami niya. Aalis na ako. Just call me if you need anything. Paalam nito. Saka siya niyakap ng mahigpit. Gumanti siya ng yakap dito. Take care. I love you. Give my regards to them. Ngumiti siya. Saka ito inatid ang tanawa. I love you too, Dad. Iyon ang bumukas sa isip niya.